Okay, so for now, let us go naman dun sa mga modify tools natin or commands sa CAD. So, since GNA CAD po yung gamit natin, we can click this pen na symbol para po ma-access natin yung mga modify tools natin. Ayan, click natin to. Then, first thing first, ang unang gagawin natin is to since modify ito, ibig sabihin used in modifying or changing or configuring the shapes or the objects po. So itong box natin sa first object is made up siya using yung rectangle command. So pag click mo yung isang part ng object or isang side ng object, automatically the whole object itself will be selected. No, so ngayon, tingnan natin tong explode. Copy muna tayo, copy. Sa copy po natin, dito lang po yan. Click lang natin yung object. Then, click natin tong 3 dots na nasa taas. Ang saselect natin is clone. Pag dito sa GNA CAD, clone. Pagdating sa AutoCAD is copy. So, clone. Ayan. Then, lilitaw po yung ating instruction or command sa command line. So, ang nakalagay dyan is specify base point. When we say base point, yun yung hahawakan po natin. So, base point. For example, ito yung base point na gusto ko, yung gitna niya. So, base point ko yun. Then, click check. Then, second point ko is either I will drag the object or magbibigay ako ng specific na distance. For example, 6,000. Ayan. Then, click check. Automatically, the object will be copied. Ulitin lang natin. Move natin yung object natin papunta dito. Okay, wait. Move natin si object dito or once again, pwede tayong maglagay ng measurement. Ayan. So, on and then so forth until you reach yung point na sakto lahat ng ginawa mo. Ayan. Pag satisfied na po, ayan, copy lang natin ng i-copy. Let us say 18,000. Ayan. Yung distance. Pag sakto na, ayan, release. So, yun po yung isa sa mga modify tools natin. Once again, access natin siya by clicking the object itself, then going with the different tools. Meron tayo dito sa may 3 dots. Okay, next one natin. Sir, what if gusto ko pong i-move? So, there are 2 ways on how to move yung object natin. First one is i-click natin yan, then hold, wait lang. Yan, click lang natin siya. Ayan pala yung move natin. Then, select natin yung 3 dot dito. Click move. So, yun. Again, ito po yung magiging command line natin. Specify base point. So, we will select yung base point natin o yung hahawakan natin. Diba? It's either of the following. Depende po doon sa situation o scenario. So, for example, ito yung aking base point. Ayan. Then, click check. Second point natin, or we have another options. But then, since what I would like to do is to move yung object natin. Ayan. So, drag lang ako. Or, pwede tayong magbigay again ng specific na distance. 4,500. Then, the degree is 90 degree. Then, click check. So, na-move natin si object natin. Okay, balik natin siya. Next, what is the other technique in moving? Select lang natin ito, yung tool na nandirito. Ayan. Then, look for stretch.
Stretch kasi dito sa GNA CAD is parang move din. Then, ang sabi dun sa ating command line, select objects. So, select lang natin yung object natin, then click check. Specify base point. I-click uli natin to kasi yun yung base point na gusto ko. Then, stretch point natin is the same thing, 4,500 and 90 degree. Then, click check. So, na-move uli siya. That is how we are going to move our object po. Next. What if I wanted na i-rotate yung object? Kaya rin po yun. So, first, select natin yung object natin. Then, click natin tong 3 dots sa taas. Meron tayo ditong rotate command. So, sa rotate command, once again, meron po dyan nakalagay na specify base point of the object. So, ang gagawin natin, ang pipiliin ko pong base point is yung geometric center ng aking object. So, ito siya. So, you can see, merong green box and sa loob ng green box, meron pong green circle. So, geometric center na symbol po yun. Select natin yan. Then, click check. Next is specify rotation angle or may 3 dots dito. But then, what I would like to do is to specify yung rotation angle niya. Example, baguhin natin, gawing 90. So, yun. Automatically, the object will move according dun sa specified rotation angle. Ulitin natin. Wait. Rotate natin to ng 90 degree. Tapos next, ito naman, rotate natin ng base point muna niya. Then rotate natin siya ng 60 degree. Next, ito naman, select natin, then click rotate. Hanapin ang base point, yung geometric center, then rotate natin siya ng 45 degree. Then, lastly, itong object natin is, click natin ulit itong 3 dots, rotate, then specify base point, click check, then rotate natin siya ng 120 degree. Okay, so yan na yung ating objects. Next, now since nagamit na natin si clone, si move, and then si rotate, let us move forward with the next kind of modify tools that we have. First, let us copy this one. Yan, then move natin siya ng 6,000 above. Ayan po. So, nakapin natin siya. Etong kinapin natin, yun yung isa-select po natin. Tapos, click natin yung 3 dots, then look for the scale command. Ayan. So, once again, pagka-click natin ng scale command, ito po yung magiging ating instruction sa command line. Specify the base point. So, select natin yung base point, yung gitna na ulit. Yan na lang. Then, what we would like to do is to, ayan, meron pong specify the scale factor. Or, we can opt to use copy or reference. But then, I would prepare to specify yung scale factor niya. When we say scale factor, is it 100% or 1? Is it 75% or 0.75? Is it 50% or 0.5? So on and then so forth. So kapag nag 200% ka, that means 2 siya. Kapag ang ginamit mo is 25%, ibig sabihin 0.25 siya. So ganon. First, let us try yung 2. Ayan po. Gagawin natin 2. Click check. See? Diba? Nag-change yung ating object from its normal size, naging 2 times yung size niya. Back na natin. Okay, so yun yung
ginagawa ng scale. So, move natin ulit to ng konti. Move natin ng konti para hindi siya maapektuhan yung object natin. Yan, minove ko na. Then, sabi dyan, select yung object, then click yung scale. Right? So, scale natin siya. First natin is, yan, then scale factor is 2. Okay, tingnan natin maigi ha. Then, copy na naman uli natin to. Ayan, tapos move natin siya dito sa area na to. Move natin siya dito sa area na to. Ayan, kakopy ko lang para makita natin yung differences between the scales using the scale factor po. Okay, next. So, una natin i-select itong object na naririto. Then, let us go with the scale. Okay, base point natin should always be the center of the object. Then, scale factor. For example, we use 0.75 mm. So, yan. Lumit siya. Diba? Ito yung normal size. Ito yung scaled size. Okay, next natin na object is this one. So, scale natin is, tapos base point muna, scale factor natin is 1. When we say 1, ayan, na-retain lang niya yung kanyang normal size. Next, ito naman, select natin, then scale, and base point po lagi ay yung center. Then, scale factor natin is 0.5. Okay, so nag-resize siya na ano talaga siya, nabawasan siya ng kalahati, all sides. Kalahati ng kanyang normal size. Then lastly, select natin yung pang last na object. Then click scale, specify base point. Ayan. And then the size is 0.25. As you can see, ayan po yung differences between those scale sizes. Then another thing, no, let us select this one, yung pinakalas natin. Ayan. Pwede natin siyang, again pwede natin siyang i-pan. When we say pan is to shift from one area of the screen to another area. When we say zoom in, ibig sabihin, palalakihin mo siya. Kasi maliit yung object. When we say zoom out, ibig sabihin po, malaki yung object, paliliitin mo siya. Okay. So, ito yung object na select natin, yung pinakamaliit. Then, scale natin siya. This time naman, instead na magta-type tayo ng scale factor, ang gagawin natin, ida-drag natin si object into our specified area. Halimbawa, 1,000. Ayan po. So, as you can see, nawala yung object kasi lumaki siya. Ayan na yung kanyang itsura. See? So, ganun po yung nagiging effect nung ating scale. Ayan siya, ang laki niyan, oh. So, yun po. I hope you get yung ating scale tools or command. So, let us proceed with the other set, modify tools ulit or command. First, let us select this one. Then, piliin natin yung isa. Ito. Yung medyo maliit, yung normal size. Then, again, go to 3 dots. Ayan. Hanapin naman natin si mirror. When we say mirror, ayan, yun na naman uli yung ating nasa command line, specify base point. Again, ang select natin should be the geometric center of the object. Then, second point natin will be dito. Okay. Okay, may mali ata tayo. Wait. Mirror ha.
Select natin yung base point natin. Ayan po. Then, you have the option, actually, you have the option to, ayan, i-mirror natin. Ito yung base point na gamitin natin. Then, you have the option to copy. Ayun, copy. Kasi yung kanina, hindi natin kinakopy, kaya hindi ninyo nakikita yung pinaka-effect niya. Second point natin would be, ayan, maglagay tayo ng 7,000. Then, click check. Wait lang, wait lang. Ang dami na ata ng object natin ha. Wait lang ha. Ayan, ang dami na po ng object actually. Nakopy na siya ng ilang beses. Ayan. Na-mirror na siya. When we say mirror, para siyang copy kasi. Ang ginagawa nga lang niya, dapat, ang lilitaw dito is, mapapwesto natin siya in a specified area. So, for example, ito, sinelect natin, then mirror, base point ko po, ito, ayan, then, nag-copy ako. Wait. Ayan, mirror, select ko, base point to, then, click check, then, copy. Ayan na lang, mas okay. Ayun o. See yung object ko. Yun yung nagiging base point. Ayan. Tapos 30. Ayun yung object. Ayan po. So that would be the mirror command na meron tayo. Pwede rin ganito ang gawin. For example, sampulan natin tong maliit. Mirror. Para siyang rotate, pero sa rotate kasi, yung isang object lang yung inikot mo. Ito, nag-copy ka, at the same time, na-rotate mo siya. Base point natin ito. Ayan. Then, second point natin would be, for example, iyan. Oh. Okay, ulitin natin. Di kasi copy yung clinic natin. Mirror. Base point natin ito. Mirror. Base point natin dito. Click check. Second point natin dito. Ayan. Okay, nakakopy naman siya. Ayan, try nating mag-move. Basta ganun po yung concept ng ating mirror. Ayan, dalawa na siya actually. Ay isang object lang siya rather. Nakopy lang. So next natin, pili naman tayo ng another object ulit. Etong isa. Ayan po. Then, meron tayo ditong bago na. Wala na dun yung ibang natin kailangan. Di ba? Pag sinelect natin siya, itong line na to. Ito. Kahit isang part lang or isang side lang ng object yung select natin, the whole object itself will be selected. No? So, yung next na natin is gagawin natin siyang exploded. When we say exploded, though polyline yung ginamit natin sa kanya, kapag gumamit tayo ng tools na to, mabibreak yung polylines na yon. So, we can select the object. Ayan po. Pag sinelect natin yung object, dapat magkakaroon siya ng ganyan. Magkakaroon siya ng cut lines. Pag select mo, ayan, then release, check. So, walang nangyari. Ganito po, i-click ninyo ngayon. Makikita ninyo, pa isa-isa, magkakahiwalay na. Ayan, di ba? Kung ano yung sinelect mong part, side ng object, yun lang yung maseselect.
Sir, pwede bang ibalik namin yan? Yes po. Without clicking yung undo button, pwede natin siyang ibalik ulit using the join command. Ito naman. Join command. Then, anong gagawin natin? Select objects to join or you can use window method. When we say window method, mula rito sa taas, pababa. Then, click check. Wala uling nangyayari, sir. Kasi nga, di pa natin kiniklik. Ayan. Pag click uli natin siya, ayan. Na-joined natin yung object. So, that is the join command. Next, dito tayo punta tayo dito sa may pen na symbol. Then, click natin ang offset. Si offset po, very important siya. Kasi, this tool was being used kapag gumagawa na kayo ng wall para sa inyong floor plan. So, yun. So, offset distance, yung layo. Parang nagka-copy ka lang din dito. Offset distance, for example, ang lagay natin is 20. Or, ayun, 20 na lang. Sige. Okay. Then, select natin yung object. Ayan po, kailangan magkaroon siya ng cut lines. Pag na-select na yung object, wait. Hindi natin nabasa ng maayos yung offset. Again, 20 po. Select natin yung object. Ayan. Ito yung sumunod. Specify point on side to offset. Palabas tayo. Sir, walang nangyari kasi ang liit ng object natin. Pero pagka tinignan ninyo, ayan po siya. Okay. Ulitan natin. Dito naman sa kabila. Offset po. This time, instead na 20 lang, baguhin natin. Gawin natin 100. Then, select object to offset. Ayan. Click, specify point on side to offset. Sa labas po tayo. This time, visible na. Kasi medyo malaki-laki na yung offset distance. Ito kasi maliit yung offset distance. Next, dito naman tayo. So, yun yung offset ha. Next natin is, click uli yung tool na yon. Select natin si Chamfer. Si Chamfer, ayan, ang ginagawa niya, pinuputol niya yung nandoon para kang naggugupit sa dulo. Chamfer, ayan, select lang natin yung first ng second line. Ayan, chamfer daw. Ayun po yung nangyayari sa chamfer. Diba, naputol. So, ang liit kasi, paano natin, pwede mong palitan ng size yon? Pwede bang lumaki? Yes po, pwede. Click uli natin si chamfer. Then, select first line or, ayan, pwede nating medyo maliit pa rin, di ba? Yun ulit, chamfer. Select first line or click natin yan. Pwede pong baguhin yung distance. Ayan. Yung distance kasi sobrang liit. So, kung babaguhin natin siya, gagawin natin 200. Yan. Mas magiging visible. So, first line natin ito. Second line natin dito. Ayun. So, visible na siya. Chamfer uli tayo. Tapos, baguhin uli yung distance. Gawin ng 500. So, first natin dito, first line. Second line natin dito po. Ayan. So, nakita ninyo yung differences between the different set of distances. Next natin, doon pa rin sa may pen na symbol, select natin yung fillet. Ayan, fillet po, hindi fillet, fillet. Then, select first line or pwede po tayong magbago ng radius. From 5 mm, pwede natin siyang gawing 250 mm. And then, just like chamfer, select lang natin yung dalawang sides na magkakonekta na gusto nating i-fillet. Ayan po. Ulitan natin, baguhin natin yung radius. Instead na 250, gawing 500. Select first line, select second line. Ayun. So, fillet. First line, second line. Yan po. So on and then
Support. First line, second line. So, yan na yung object natin. Yun. Copy ulit tayo ng isang object dito. Or move na lang natin. Oh, hindi na move. Wait. Move. Copy. Tapos, drag lang natin. Next. Aside from chamfer and then fillet, meron pa po tayong iba rito. Ayan. We have meron tayong break dito, break command. When we say break command, ibig sabihin puputulan niya. Babawasan yung object. So, pick one object. Tapos, specify first breakpoint. Halimbawa, dito yung gusto kong breakpoint. Ayan. Second breakpoint ko, gusto ko nandirito. Ayan. So, that was the break command. So, pinutol niya. Diba? Next, copy natin to. Ayan na. Punta naman tayo dun sa break at. Dalawa kasi yun eh. Break at. Pero first, click natin ha. Yan, isang buo po siya. Yan, 4 lang din yung polylines na ginamit natin. Pero, pagka nag-break at tayo, ito po ang mangyayari sa kanya. Just like sa break command, select natin yung object. First breakpoint, dito naman. Second breakpoint ko, dito naman. Ayan. Anong nangyari? Pag sinelect natin siya, ito po, nagkaroon ng putol. Ayan. So, ilan ng polylines or lines yung ginamit to create yung object natin. So, that was the break at command. Next naman, yung stretch, na basa na natin yan, lengthen. Let us try to use yung lengthen kung kaya ba. Lengthen na. So, lengthen, ayan, select natin, delta percent. So, percent na lang siguro. Enter percentage length. Try natin na 25% lang. Select object to change, ayan. Wait. Lengthen percent. 25%. Kung makakaya lang natin siya. Ayan. Wala namang nangyaring kung ano. Pag delta kasi, enter delta length 500. Parang walang nagbabago sa kanya, no? Sa lengthen. So, yun. Skip na lang natin. Extend. Let us try. Ayan. Select lang natin si object. Then, click check. Ganun din. Yun, ganun din. Walang nagbabago sa kanya. So, parang na-extend natin. Sige nga, kung itong gagamitan natin, let us try to extend. Ayun, na-extend niya. Ayun, Pagka-line lang siya tumatalab. Extend natin. Ayun, na-extend ulit. Extend. Ito, extend. Ang haba na. So, yun yung kanyang, yung effect ng extend command.
So, lengthen, possible na yun din. Let us try to change it. Gawin natin 500. Ayan. Oh, di ba? Nadadagdagan nga. Ayan. So, yun yung ating lengthen and then yung extend command. Next, punta tayo sa my trim. Ito yung isa sa mga hindi po pwedeng hindi ninyo alam. So, trim command, ito po. Let us try to trim. Di ba, meron tayong square, then meron tayong circle. Gusto nating matira yung half ng circle sa loob. So, trim. Ayan. Example, gusto nating matira ito. Ayan, trim. Again, trim na naman ulit. Gusto nating matira yung kalahati ng circle. Ayan. So you can see, as long as there are touching areas or intersecting parts ng object, dun yung pinaka-end ng trimming. Example, copy natin to. Clone ko lang to ng mga ilang beses. Magandang umaga. Asan si Binibining Taylor? Si Ma'am Joanne wala din. ₱50 para sa'yo, Mr. Mark Ula. Nagbibideo siya dyan eh. Ay, nagbibideo ba? Hindi. Kaya tayo hindi kami dito. Ano klase ka? So talaga. Nakita kita, Ma'am Teroy. May naghatid sa'yo. Okay, so yan yung ating object. Tapos, let us try to cut. Saan? Kakat tayo. Lahat? Using trim command. Ayan, trim natin. Sa trim, select object trim or pwede tayong magkaroon dyan ng edge mode. Ayan. Pwede nating select to. Ayan, isa-isa. Ayan po. Or, pwede tayong mag-select edge. Ayan. Select edge. Ulitin natin. Trim muna, then select edges. Sa select edges, meron tayong ditong fencing. When we say fencing, ito po, select nyo lang itong area na to. Select doon. Tapos, lahat ng dinaanan niya, matitrim. Dapat yan. Pabigay na. Di ba may merienda yung mga